Ewan ko, na-busy ba ako or tulog. Tapos nung pag tawag ko sa kanya, wala na, siya naman ang busy. So, nasayang yung oras. Yun nga, sabi mo kanina, yung nakalipas na oras, hindi mo na pwedeng balikan. Mm. Yun po, isa sa learning ko. Mm. Tapos yung sabi mo rin kanina na yung pinsan mo, tama ba, pinsan mo, Mm-mm. naka-join na sa ano, naka-join na sa iba. So, Sa ibang team. sa ibang team, sayang, di ba? Dapat sa'yo yun. Oo, Tapos magkano pa kaya yung nga, kinuha niya? Consultant? consultant. Magkano yung direct referral mo sana doon? Tapos, ang nakakapanghinayang pa niyan, yung mga taong mapapajoin niya, dapat sa'yo. Dapat tao mo yun. Dapat sa'yo yun. Sayang. So, kailangan talaga natin na pahalagahan yung oras. Diba? Yung mga makakausap natin. Di ba? Kaya lang, ang nagiging problema naman, oras nyo, di ba? Wala kang oras. Di ba? So ngayon, sabi nga, lahat ng problema ay may solusyon. Di ba? Okay, so, Mm. tapos ka na, Ate Lorna? Okay Apa, na. Okay. So, dito kayo kay, kay Jonah. Kumusta ka, Jonah? Okay lang, naidaos na yung aming pag-aaral, yes. Tapos na. And yun, wala talagang time ups. Diba kasi 11 p.m. na ako natatapos. Yun. Eto, dahil tapos na, siyempre, unti-unti nang babalik sa paghahanap ng prospect. And yung mga nakausap, yun, need talagang i-follow up sila. Ano ba? Yun lang. Ayun. So, oras din, no? Oras din yung, kasi nga, hati yung oras niya. Okay? Mm. Kaya, Buong si araw Kat, talaga is sa trabaho talaga nakatutok eh. oo. Sige, Kat, ulong ka na lang. Hindi daw siya makakasalita apps. I-type mo na lang, Nag-message Kat, yung i-message mo lang dito. Sana ba yung natin? Chat. nag-message siya. Yan. Pwede kang mag-ano na lang dito, Kat. Kumusta ka? I-type mo na lang dito sa comment section. So, meron naman tayong comment section dyan. Dito muna tayo. Habang nagta-type si Cathy, dito muna tayo kay Kuya Ray. Ayan. Kumusta ka, Kuya Ray? Kumusta yung hataw natin? Kumusta ang buhay-buhay? Okay lang naman po. Hindi. Okay lang naman. Lagi akong naghahanap ng mga kapeng ko. Gusto kong maano sila kasi yung almost na namin, yung mga kapeng namin, mga OFW, gusto kong matulungan din sila. So, ang ko ba kung bakit ayaw pa nila kasi siguro dahil nakapagpadala pa sila ng tao dati sa yung katapusan ko na yung sahod nila, 5 ganun. Hanggang na Nakausap na natin natin yan, Kuya. Nakausap na natin yan. yung si Kay at saka si Albert, sigurado yun si Albert ipasok doon at siya daw ang magbibigay ng capital doon. Si Albert Mm. ang papangalan niya kay Albert. Kasi si Albert Mm. nandito sa Pinas, dito sa labas. Yun yung di ba? Yun yung, Mm, yung kinausap natin na may bata, at saka lagi ko naman din lang pinapalo up yung yung kamag-anak ko, pinapalap ko lagi. Wala pa daw mm. siya pero di na ba araw Oh, so continuous lang, si continuous yung follow-up. yung si Tata di baka daw sa akin yun mag kukuha ng package.
Kailan? Antayin ng sahod niya. Okay. Sige, maganda yun. Magandang balita yun. Okay. So, yun. Congratulations, Kuya Ray, kasi ano, tawag Saan? dito, marami talagang napapakausap sa akin si Kuya Ray. Advantage kasi ni ano ni Kuya Ray, wala siyang ibang ginagawa, wala siyang trabaho, nasa bahay. So marami talaga siyang oras na mag-recruit, mag-invite, mag-refer ng tao, 'di ba? Kaya advantage yung may full-time ka. Okay na under mo. Okay? So si ano naman kay Cathy, sabi niyan, sa akin din po need talaga ng time para makapag-focus kami sa pag-invite. Hirap po kasi ngayon kasi katatapos lang ng exam. Tapos ngayon naman gusto kong makalipat ah, pero matapos lang po yung mga problema, go ulit ako sa pag-i-invite hanggang makapasok ulit dito sa team natin. Makapagpasok ulit sa team natin. Ayun. So oras din yung ano no, problema ni Cathy. Okay. So, yun, yung problema natin sa amo, problema natin sa bahay, katulad ni si Del, di ba? Meron din siyang inayos din sa ano, sa family niya. Normal naman na sa atin yun na may problema, di ba? Di naman tayo nawawalan ng problema, di ba? So, kung maghihintay kasi tayo ng maging okay yung lahat, kailan magiging okay yung lahat para makapag-focus ka? Parang sabi nila, magjo-join ako diyan. Magjo-join ako diyan kapag tama na yung sitwasyon. Kapag right time na, di ba? O sabi doon sa motivation na napanood ko, pag nagantay ka ng right time, you will wait forever. Kasi walang tinatawag na right time. Today is the right time. Di ba? So, ano lang, tawag dito, time management. Okay? So, kailangan mo lang talagang i-manage yung oras mo. Hindi naman natin pinipilit, pero yun lang talaga yung pwede natin gawin. 'Di ba? Kasi sa trabaho, oras talaga sa trabaho, mas marami eh. 'Di ba? Wala na nga tayong oras sa love life eh. Ayoko niyan. Hindi ako yayaman dyan, apps. Puro, puro trabaho na lang, 'di ba? Oh. So, yun. And lahat naman may solusyon. Tama, tama ba? Lahat ng problema may solusyon. Sabi nga, ang laging sinasabi ng ng company natin, okay? Ang mga founder natin is sa Ascendra is not an ordinary MLM company. Okay? Solution company tayo. 'Di ba? Hindi Ay, ang tayo dami nang pumasok. Yan. Ayan, shout out kay JB. Ayan, si JB yan. Ito pala si JB, ito yung anak ng OFW, anak ng Mary Joy, na full-time na din ginagawa yung business. Yan. Parang ano yan? Parang si Mary Joy, busy sa trabaho, ang ginawa niya, ginoy niya yung anak niya. Yung anak niya yung nagtrabaho. Kaya si Mary Joy, nag-check ng 92,000. Meron siyang full-time. Diba? Ayan, si Jonah. Ayan, JB, ito si Jonah, si Ate Lorna. Sino pa nandito? Hello po, Ay, partners. Hello po. good evening Ayan, dyan sa Pinas. Yes ayan. po. Si Kuya Ray. Ayan. Saan ba si Kuya Ray? Kuya Ray. Ayan. Nandito din si RG. Ayan. Ang dami yung mga mga alias Mr. Gold. Ang ibig sabihin ng Full-time. Mr. Gold? Yes. Go, Si RG go. naman is anak din ng OFW. Okay, full-time na ginagawa yung business, sinusuportahan ng nanay. Katulad ni JB. Okay, sinusuportahan ng nanay. Kasi yung mga OFW na downline ko, yung mga members nating OFW, naintindihan na nila yung negosyo
'di ba? Kasi kung ikaw, 'di ba, mayroon kang anak, pag pinag-aaral mo yung anak mo, 'di ba? Mag-aaral yung anak mo, 'di ba? Magtatapos siya ng pag-aaral. Pagkatapos niya mag-aral, anong gagawin? Hahanap ng trabaho. Maghanap ng trabaho. Magkano yung sweldo sa trabaho? Depende. Depende saan. Depende sa ano niya, sa tawag nito, sa course niya. Sample, ano yung course na malaki yung sahod? Doktor. Doktor. Kaya nyo bang magpaaral ng doktor? Hindi kaya. Yung anak mo, anong tinapos? Ano yung Ate Lorna? Architect. Architect. Yan. Malaki ang sahod niyan. Magkano yung pwede niyang sahurin, Ate Lorna? Engineer. Engineer malaki. Engineer. I think nasa, ano, ko hindi ko pa alam eh. Pero ang sa akin, ay, baka nasa 20 plus, gano'n. Di para lang siyang nasa abroad. Oo, parang gano'n. Yung sahod mo ba, sapat o sobra? O lang. Eh di pag nagtrabaho yung anak mo, kulang din yung sahod niya. Oo, kulang din. Di ba? So, yan yung ano, minsan na hindi natin alam, may mga tinuro yung mga magulang natin, sa atin may pinagawa sila na sumunod lang tayo, hindi naman natin naiintindihan. Kasi magpapaaral ka ng anak, di ba? Papaaral ka ng anak mo, tapos pagkatapos niya mag-aral, magkano yung sweldo? Minimum. Sa Pilipinas, minimum. Oo, 16,000 per month. Yung 16,000 hindi sapat. Kaya nga maraming nag-abroad kasi kulang yung sahod. So ngayon, yung mga magulang nito, nila JB, ni RG, naintindihan nila yung negosyo, kaya pinasok nila dito yung mga anak nila. Bakit? Kasi kung magtatrabaho yung mga anak nila, magkano yung sweldo? kulang. Di ba? Maliit. Kaya eto yung ano, naintindihan, tinuruan namin dito, ginaguide namin dito. Kaya yung mga bata, ba, natututo magnegosyo. Kaya si JB nakapag-check-in, anong pinakamalaking check-in mo, JB? 67,000, di ba? Yes po. Wow. 67,000, nag-check-in ng 42,000. Tama ba? Yes po. Yun, di ba? So, kung So, iba i-compare natin sa trabaho, pwede ka bang kumita ng 40,000 sa trabaho mo dito sa Pilipinas? O kaya sa abroad? Possible sa abroad, di ba? Pero yung 19 years old, di ba? Dito kumikita ng ganun. At Right? saka ang isa, So kaya sa, sa malaking kaibahan sa, ano, sa nagtatrabaho at sa negosyante. Malaki talagang kaibahan niya. Bakit? Kasi yung income mo dyan, hindi naman, as a onliner or business person, hindi, hindi, hindi siya nakabase sa isang buwan. Kumbaga, araw or week, mas malaki yung sasahodin mo. Samantala, kung nagtatrabaho ka, monthly or 15 days, tapos hindi pa yung magiging income mo hindi pa magiging katulad sa income mo sa negosyante. Kaya kung para sa akin, mas the best talaga may negosyo ka. oo, ayun. Tawag dito, sino pa nandito? Si Jandel, wala pa dito. May kausap ba si Jandel? Nasa ano pa, kusina. Ginagawa. Okay, may ginagawa. Ayun, maganda siguro makikinig na lang siya. And ayun, sabi nga ng company natin, okay? Yung Ascendra International is a solution company. Okay? Merong solusyon sa bawat mga problema natin. And isa sa mga number one reason, 'di ba, dito sa ganitong klaseng negosyo, bakit hindi ka kumikita? 'Di ba? Bakit may mga taong um, natatagalan bago kumita dito? Number one, hindi natuto. Hindi natuto sa business. Hindi natuto mag-prospecting, hindi natuto mag-present,
hindi natuto mag-close deal, mag-follow up. Okay, so kailangan matutunan natin yung negosyo na ginagawa natin. So kahit pa unti-unti, kahit busy ka dyan sa trabaho, yung mga trainings natin, meron naman tayo mga recordings, di ba? Mapapanood mo naman sa YouTube. So pag meron kang time, kasi ang problema nga ay oras, di ba? Hindi ka pwede, hindi ka available sa mga oras ng trainings natin. So ngayon dahil may mga recordings naman, available naman panoorin yung mga trainings natin sa YouTube. Okay? Nag-upload naman ako. Okay, nagpupunta ako sa office para mag-video, mag-upload para yung mga nasa ibang bansa, yung mga hindi nakakahabol sa ano natin sa oras ng training natin, nakakaano pa din. Okay, nakakaano pa rin sa ano natin. Ayun, hello kay Mentor Cha, nandiyan pala si Mentor Cha. Yan. Nakakasabay sa mga sa mga trainings natin. Napaka-importante kasi ng learnings. Kasi pag hindi mo natutunan yung business, diyan nagiging mahirap. Ang tanong, madali bang gawin yung business natin? Madali. Basta pufukusan. Madali kaya naman, 'di ba? Ate, saan na si Ay, ate. Si Hindi ko makita. Open ko nga lang yung comment section. Baka nag-chat si Ayan. So, magiging madali sa'yo yung negosyong ginagawa natin kapag kabisado mo yung negosyo. Magiging mahirap yung business na to kapag hindi mo siya natutunan. Tama ba? Kaya yun, isa yun sa napaka-importante, yung learnings, matuto ka dito sa business. Dapat sa isang buwan mo, yung first month mo dito, kailangan meron ka ng improvement. Nag-i-improve ka na. Diba? Minsan dapat kailangan marunong ka na rin kumausap ng tao. Diba? Kasi nagsimula tayo sa pagre-refer. Okay, tinuruan ko kayo paano mag-refer. Tama. Yung mga nakakausap mo ba Ate Lorna, ginagamitan mo pa rin ng magic word, ng magic sugar? Yes po. Oo. O Yun na kinakausap din. mo na sila? Kinakausap naman din sila. Pag yung kilala ko na, lalo na pag yung may experience na sila sa ganitong larangan sa negosyo. So, dinidiretso ko na sila na para hindi naman kasi iba sa kanila. Pero yung mga baguhan, siyempre gumagamit pa rin ako ng curiosity. Curiosity. Yun nga, Oo, basta nawawala lang. gamitin niyo yung magiging unfair ako sa'yo pag hindi ko sinabi sa'yo to. Ayan po. Oo. So, yun kasi pag inoferan mo ng, uy, may negosyo ako. Nako, maghahanap na yan ng paraan para, di ba, tumanggi sa'yo. Tama? Kaya nga Kaya, po. kailangan pag hindi mo pa alam kung paano i-present yung business, ganun muna, di ba? I-refer mo muna sa akin para matulungan ko kayo na makausap natin yan, maklose din natin. Okay? So, Sabi po. yun yung kailangan matutunan natin. 'Di ba? Yung negosyo, yung prospecting, presentation, okay? Kasi 'di ba, katulad niyan sa trabaho, nagiging madali yung trabaho mo kapag kabisado mo yung trabaho mo. 'Di ba nung nag-umpisa ka, mahirap din. Mahirap magsindi ng diyan Tama. ng kalan. 'Di mo alam eh. Tama. Saan kaya ang pindutan nito? 'Di ba? Yung vacuum cleaner, 'di ba? Hindi ka sanay gumamit kasi wala naman 'yan sa bahay niyo dito sa Pilipinas. Inaral mo din siya, okay? Kasi pag kabisado mo yung ginagawa mo, malakas yung loob mo. Minsan dito sa atin, 'di ba? Pag mag-i-invite ka at hindi mo kabisado yung yung business, hindi ka prepared mentally, 'di ba? Kung ano yung sasabihin mo, pag sinabihan ka ng scam 'yan, suntukan na lang tayo. Di ba? Sumasama yung loob mo kasi hindi mo alam kung ano yung sasabihin mo sa kanya. Hindi mo alam kung paano mo i-defend yung company natin, yung negosyo natin. Di ba? Pero kapag meron kang alam
alam mo kung ano yung sasabihin, alam mo kung ano yung sasagot mo sa kanila, nagiging madali sa'yo yung negosyo. Diba? So, ganun ka-importante. Pag hindi mo alam yung ginagawa mo, nagiging mahirap yung negosyo. Kaya, meron tayong tinatawag na mastery. Okay? Sa mga package natin, meron tayong MVP. Ano yung M doon? Mastery. Vitality at saka protection. Yung vitality, yung mga products. Yung protection naman, yung insurance protection natin. So, sa bawat packages natin, merong mastery. Okay? And para ma-master mo yung negosyo natin, okay? Napaka-importante na maatinan nyo yung unang-unang training na kailangan na meron na maatinan mo. Ano yung training natin? Sino nakapanood ng training natin? First training ni Sir Georgians Gonzalez. Yung Ascend. Okay? Sino yung nakapanood ng Ascend? Ah, Ma'am Jonah, ba't ka tumatawa dyan? Hindi ko napapanood. Ayun. Ay! So yun yung isa sa mga kailangan mong panoorin, yung Ascend. Okay? Ascend training. Ano yung ibig sabihin ng Ascend? Yung mga nakapanood. Surprise. Yan, si Coach JB nakapanood yan. Di ba? Nakapanood ka? Ascend, Ascend. Si RG. Yes, RG, anong ibig sabihin ng Ascend training? anong meaning ng ascend? Ano yung nun? Di ba acronym yon? May acronym yun ba? A Ito yung, stands for attitude. yes. S stands for anong is? A stands for attitude. Tapos is. Tapos S. Wala na. Skills. Okay. Saka na RG, nagre-research ka ba? Okay, yung Ascend is attitude, skills, and clarity. Clarity education for network development. Good ka nga, G. Ganda ng no? Ganda ng meaning. Ganda ng meaning ng na to, no? Acronym. So, yung Ascendra, so, yan yung natin, di ba? Acronym. Attitude and skills. So, napaka-importante dito ng attitude, di ba? Kailangan magkaroon ka ng skills. Yung clarity, okay? Clarity ng mga kailangan mo ng business sa'yo. Di ba? Ano yung unang-una mong mga kailangang i-priority or matutunan. Okay? Clarity education for network development. Okay? So, kailangan ma-develop ka talaga dito, matuto ka. Di ba? Kasi kapag natuto ka, di ba, susunod dyan yung income. Di ba? Pag natuto ka mag-present, kumausap ng tao, naka-close deal ka, alam mo ba kung anong pakiramdam? Yung first time mong maka-close deal na ikaw yung kumausap? Yung hindi yung upline mo yung kumausap? Di ba? Ang sarap ng pakiramdam kaya. Di ba? JB, di ba? Natatandaan mo ba yung first close deal mo na ikaw yung kumausap? Yes, up. Di ba? Parang parang ang saya mo, parang gustong-gusto mong kumausap pa. Di ba? So, kasi parang na-develop ka na, alam mo na kung paano kausapin yung prospect. Di ba? Parang achievement mo 'yan sa sarili mo. So, malalaman niyo 'yan. 'Di ba? Pag kayo ay nakapag-close deal na, 'di ba? Nang kayo lang yung kumausap. Okay? So, kailangan dito, araw-araw natututo tayo. Okay? Kailangan may na-achieve yung natin, yung sarili natin. Meron tayong natututunan, umaangat yung skills natin, 'di ba? Nadadagdagan. Tama? So, bakit kailangan mong mag-training?
Kailangan mong umatin ng mga trainings natin. Number one, hindi ka negosyante. 'Di ba? Bakit kailangan mong aralin yung negosyo natin? Kasi hindi ka negosyante. Magkaiba mag-isip yung negosyante at saka yung mga nagtatrabaho. Kaya kailangan mo talaga na mag-attend or umattend ng mga or mag-undergo ng mga training natin. Pangalawang reason bakit kailangan mo mag-training, hindi mo to alam. Hindi mo pa siya alam. Kaya nahihirapan ka mag-invite, kaya nahihirapan kang kumausap, mag-convince, 'di ba? Or sumagot sa objection ng mga kausap mo, ng prospect mo kasi hindi mo pa siya alam. Pero pag nalaman mo na kung paano, ano yung sasabihin mo sa objection ng prospect mo, ang sarap sa pakiramdam. Alam mo ba dito? Pag marunong ka na talaga dito kumausap, yung tipong wala pang objection yung prospect mo, alam mo na kung ano yung sasabihin niya. Alam mo na kung ano yung objection niya. At alam mo na rin kung ano yung sasabihin mo sa kanya, ano yung isasagot mo. Kasi kabisado mo na. Tama? So ganun kaganda na kapag marunong ka na sa business, kabisado mo na yung business. Okay? O, bakit kailangan mong aralin yung business natin? Walang magtuturo sa yung kamag-anak mo na magnegosyo ka. Tama ba? Meron ba kayong kamag-anak? Uy, mare. Uy, sis. Pinsan. Diba? Turuan kita magnegosyo. Meron ba? Wala, di ba? So dito sa negosyo natin, meron na magtuturo sa iyo. Di ba? Yun yung advantage natin. Di ba? Kasi kamag-anak mo, sila pa yung sila pa yung number one na magre-reject sa'yo. Di ba? Bakit kailangan mong aralin yung negosyo natin? Kasi katakot-takot na rejection ang aabutin mo dito. Yung mga nakakausap mo, kamag-anak mo, kakilala mo, kaibigan mo, kapartner mo, jowa mo, yan yung unang-unang magre-reject sa'yo. Tama? Sino na dito yung na-reject ng kamag-anak? Ng kaibigan? Ako, kaibigan. Kaibigan na. Di ba? Hindi naman lahat ng naimbitahan mo, JB, di ba? Na tropa mo, sumali, di ba? Meron bang Yung sumali? mga kakilala, yun yung titiwala sa akin. Yung hindi mo kakilala. Di ba? Imaginein mo yun. Stranger. Kaya dito kailangan, di ba? Yung mga negative sa buhay mo, iwanan mo muna. Okay? Pero, ikaw yung unang-unang dapat hindi ka negative. Tama. Okay? Kasi minsan sa atin, di ba? Ginagawa mo yung business. Nung nahirapan ka sa business, okay, nung nahirapan ka sa business, naging negative ka na, ay, ang hirap pala niya. Ang hirap pala mag-invite. Di ba? Ang hirap palang gawin yung networking. Ang daming rejection. Di ba? Oo. Nung nahirapan ka, nag-give up ka na. Diba? So, kailangan maging positibo ka dito. Alam mo ba, yung rejection is redirection yan. Bakit ka ni-reject ng prospect mo? Bakit ka ni-reject ng kamag-anak mo? Bakit? Kasi redirection yan. Di ba? Ang sinasabi sa iyo ng universe, huwag mo nang pag-aksayahan ng panahon yan kasi nga negative. Humanap ka na ng iba. Pag may nag-reject sa iyo, hanap ka na ng iba. Okay? Tama. Kasi kaya ka nire-reject niyan kasi hindi yan para sa iyo. Di ba? Hindi siya tawag niya, hindi niya deserve yung opportunity na ino-offer mo. So may mga ibang tao na mas deserve. Alam mo ba, ang unang nagtiwala sa akin dito, strangers din, hindi ko rin kakilala. Tandang-tanda ko pa yung pangalan. Hindi yung kapangalan niya, hindi yung usual na pangalan niya. Pero natatandaan ko. Si Mahruf Napia Minal. Di ba? Kakaiba yung pangalan. Di ba? Muslim. Di ba? Hindi ko makalimutan kasi yan yung unang nag-join sa akin. Unang nagtiwala sa akin. Kapatid ko, di naniniwala. Mag-anak ko, di naniniwala. Kaklase ko, di naniniwala. Okay lang naman yon, di ba? Maniniwala din yan kapag mayroon na tayong resulta. Okay? So, yan yung kailangan mong kailangan nating tandaan na may mga rejection. Okay? At yung mga rejection na yan, 'di ba? Redirection yan.
Okay? And, ayun, yung iba nga dyan, sasabihin ko pa, sinasayang mo lang oras mo dyan. Kamag-anak mo, dapat pinadala mo lang yung pera mo. Di ba? Nakatulong ka pa. Oh, at ano yan? Okay? So ngayon, para masolusyonan natin yung ano, yung problema na yan or matuto tayo. Okay, madagdagan yung knowledge natin para 'di ba, hindi ka mahirapan na gawin yung business. So magkakaroon tayo ng attendance, ginagawa na rin naman natin 'to. Magkakaroon tayo ng attendance sa mga trainings natin sa Zoom, okay? So imo-monitor natin dito, okay? Kung nakaka-attend ka ng mga trainings natin. Okay? O, gaano ka-importante yung monitoring? So dito natin ma-identify, 'di ba? Bakit hindi ka kumikita? Bakit wala kang invite? Bakit wala kang referral? 'Di ba? Kasi napaka-importante ng training kasi ano 'yan eh, para kang naghahasa ng ano mo, ng itak mo. Kasi tayo, every time na nare-reject tayo, 'di ba? Pinanghihinaan tayo ng loob niyan. Bumabagsak yung energy mo, 'di ba? Manenegative ka, 'di ba? Pero kapag ikaw ay umaattend ng training, nabubuhayan ka ulit, 'di ba? Nadadagdagan yung ganun pala, 'di ba? Kaya pala ganun kasi ganyan. Nagkakaroon ka ng mga mas marami pang idea sa mga training na naa-attendan mo, 'di ba? Para kang naghahasa ng ano mo, ng kutsilyo mo. Sa mga naghihiwa diyan sa kusina, nagluluto. Pag mapurol yung ano mo, yung kutsilyo mo, ang tanong, masarap ko ang gamitin. Di ba ang hirap gamitin? Nakakainis. Pero pag matalim yung kutsilyo mo, ang sarap niyang gamitin. Smooth lang yung paghiwa mo. Di ba? Ang utak natin ganun din. Kailangan hinahasa din natin. Di ba? Kasi pag matalim yung utak mo, pag matalim yung kutsilyo mo, di ba? Mas effective siyang gamitin. Okay, so ganun din tayo. Kailangan natin na i-train yung sarili natin. Okay, kaya merong tayong mga attendance, 'di ba? Kung umattend ka na. So diyan din natin na monitor natin kung sino 'yun para pagdating ng time, 'di ba? Hindi mo sasabihin na upline. Bakit hindi ako kumita? Upline, 'di ba? Bakit hindi ako naging successful? Titingnan natin yung record mo. Hindi ka kasi umaattend ng training, kaya hindi ka natuto, kaya hindi ka kumita. Okay? So, ako nung first time ko na hindi ako nag-join ako sa network marketing, hindi rin ako kumita. Okay? Bakit hindi ako kumita? Hindi ako umattend ng training. Hindi ako umattend ng training. Kaya hindi ako kumita. So ngayon, sisisihin ko ba yung company? Di ba hindi? Hindi ko sinisi yung company. Hindi ko sinisi yung upline ko. Bakit? Ako yung ako yung may kasalanan. Hindi ako umattend ng training. Kaya hindi ako kumita. So, accepted ko 'yun. Okay? And yun, so solusyonan natin yung problema natin na sa oras. 'Di ba? Hindi mo nagagawa yung negosyo mo, hindi ka nakaka-attend ng training, bakit? Wala kang oras. Yung oras mo nasa trabaho, tama ba? So ano yung solusyon? Ano yung pwede nating maging solusyon diyan? Sa ano na yan? Sa problema na yan. Number one, kaya ka hindi ka nakaka-invite, wala kang tawag dito, wala kang uh, na-refer, nahihirapan ka mag-invite kasi wala kang oras. Di ba? Ano yung pwede natin gawing solusyon dyan? Number one, pwede kang mag-boosting. Okay? Pwede kang mag-boosting. Sino yung may idea sa boosting? Bukod dito yung mga nandito sa hub. Si Ate Lorna, may idea sa boosting. May idea ka sa boosting, tama ba? Ate Lorna? Nag-boosting ka na rin dati? Yes po. Opo, opo. Yun. So, ngayon, pag boosting ka, labis tayo. Pag nag-boosting ka, okay, kami na yung bahala nakakausap doon sa prospect mo.
Okay? Kasi ang boosting, prospecting 'yan. Maghahanap ka ng si Facebook ang maghahanap ng prospect para sa or si TikTok ang maghahanap ng prospect para sa Okay? Tapos kami na yung kakausap doon. So parang yung pera mo ang magtatrabaho para sa 'di ba? Siya yung maghahanap ng prospect. Sa Facebook, si Facebook na rin yung kakausap kasi may presentation na doon. So hindi na ikaw yung maghahanap ng prospect, hindi na ikaw yung magpe-present, 'di ba? So pera mo ang magtatrabaho para sa iyo. Maghihintay ka na lang na may mag-pay in sa iyo. Yes, tanong. Tapos ito. Sa sa ads po ba, magkano yung binabayad na ngayon? Every magpara ng ads. Depende sa kakayahan mo. Kasi ang pinakamababa dito 3,000. Pwede ring Yun na. 5,000. Pag 5,000, 5,000, mas malaki yung yung budget mo, mas marami kang prospect. But June na pwede natin yan gawin by team. Gagawin natin kasi ginawa ko yun dati sa dating company ko eh. Mag-ambag-ambag tayo para lahat tayo makahataw. Ano yun, na 1 month? Ano, magkano ba yun 1 month? Hindi. Ah, 15 days lang ata. 10 days. 15 days lang yun magra-run? Depende sa ano. Depende sa kung sa mas, yung setup natin. oo, ganun. Diba, yung setup mo is 200 per day. So, ilang yun? Ilang araw yun? I-divide mo yan. Di-divide mo lang siya. Pinakamababa yun na 200 per day. Tapos, So, di ba may GC upline na ginawa niya pang boosting doon, pang sagot. Ikakapipis natin kung alam ko pa ba ipag gawin yun eh. Kasi yun yung ginawa natin. Tapos yung link natin sa Facebook, nakalagay na kunwari, ako magsasagot, ikaw magsasagot, i-schedule yan doon eh. So kung may mag-inquire doon, ganun, kunwari, ikaw ang ikaw yung magsagot sa nag-inquire doon. Yung account mo, yung Facebook account mo, dapat nakalagay yun doon. Yun yung sasagot doon eh. Tsaka yung mga, di ba app, naka-ready naman yung mga i-reply doon. yung script. Yung mo ba? Yung sa kabila, sa tao ka ba? Tao Elevate? Nag-boosting? Hindi, GC Sa Premier GC? yun dati. Sa GC Premier. Opo. Doon yun nakikita niyo yung yung post ng sa page. So parang may isang Opo. page lang yung upload, tapos yun yung ibo-boosting, tapos may oras ka kung ganun kasi yung yung group, 'di ba? Yung grupo kayo na mag-a-ads. Pwede rin Bali pwede rin yung gagawa ganun. ng page. Gagawa tayo ng page. Isang page, pero isang team tayo. Tapos, ang ginawa ko dati is, tawag nito, minsan kung hindi marunong yung team, yung kapartner mo na magsagot, ako nang sasagot doon eh. Screenshot ko lahat yung doon. Tapos, ito yung ipapalo mo. Ito yung sasagutan doon. Masi-search mo naman yung pangalan sa nag-inquire doon eh. Masi-search mo yan. Tama Tapos, lang. sagutan mo yung Sa dating yun. Pero ang natin dito, mas magandang gawin kasi natin. Ang kasi natin, kita nyo ba? Yung Ascendra International kasi, 'di ba, one account policy tayo. Ba, ikaw to si Ate Lorna, si Jonah, si Cathy, si Del, okay? Si ah si Ate Corazon, si Nibi. Tapos ito si Kuya Ray. Okay? Sinong tao mo dito Ate Lorna? Si Rika. sa Erika sa strong side. Oo. Sa'yo, Kat, dito, si Jenny. Sa akin yun, apps. Sa'yo yun, si Jenny. O sa kay Kita ba? Yung nasa left side mo si Jenny? Mm-mm. Yan. Dito, kay Kat,
si Alma. Hindi, Ay, meron si, akong kopya dito eh. Ano ba yan? Kay Kat, si Alma. Si Madel, tsaka si Alma. Madel. Alma, Si ano daw Okay. ate, at saka si Ate Madaw. Saka si Miles. Ito, si Alma. Ito, si Alma. Ay, si Del. Tapos si Alma. Ay, ito pala si Ate Lorna. Ate Lorna, si Rika. Ito si Jen. Ito si ah, Alma. Tapos ito wala pa to. Ay, si ano pala, si Kuya Ray, nandito ka, Kuya Ray. Di ba? Nandito ka pala ni Ate, ni Ate Corazon. Okay? Kita ba sa inyo? Nandito kasi si Kuya Ray. Nasa loob si Kuya Ray. So ngayon, ang pwedeng nating sa boosting, ang pwedeng mag-team-team sa boosting, si Ate Lorna at saka si Rika. Oo. Kasi si Jonah, itong right side ni Jonah, di mo na ano yun eh, di mo na tatrabahuhin yan. Kasi nandito na si Kat, nandito si Del, nandito si Ate Corazon. So dadami yan. Ang itatrabahuhin nyo na lang dito is yung isang side nyo. Isang side na Yung lang. pinsan ko, yung pinsan ko Oo. hindi makagalaw pa eh. Kaya yun yung gagawin natin, 'di ba? Hindi siya makagalaw, busy sa trabaho, walang oras. So ang gagawin natin, boosting. Pwedeng ganon. Si Ate Lorna at saka si Rika, 'di ba? Pag nag-boosting ka, Ate Lorna, 'di ba marami ka ng tao dito sa right side mo. Dito na sila 'di opo, ba? So ngayon, dito ka na maglalagay. Pag nag-boosting ka, sa strong dito kay Rika, 'di ba? So Rika. ngayon, matutulungan mo dito si Rika. Okay, matutulungan mo siya, 'di ba? Dito 'yan mapupunta, 'di ba? Ikaw pairing-pairing ka na lang, 'di Oo, ba? Yung boosting nasa mo kumikita. yung anak ko eh. Oo. Kasi kung mag-aano kayo, magti-team kayo ni Jonah, 'di ba? Tapos, siyempre, dapat nasa under ni Jonah yung magjo-join doon, mapupunta dito sa ilalim. So magiging strong mo siya. Wala kang kita doon. Ang tawag doon waiting mo, 'di ba? O kaya naman yung katulad ng sabi mo na pag ganitong oras, ikaw yung magsasagot, pag ganitong oras siya naman. Eh wala nga kayong oras sumagot eh. Wala nga kayong oras sumagot, 'di ba? Yan eh, yung free time tutulog, bago matulog, saka na doon magsagot. So yun, magiging ano na lang yun, magiging bonus na lang yun. So si ano naman, si Jonah at saka si Jen, pwede sila di ba, magsosyo sa boosting. Si Karen naman at saka si Alma. Yan, pwede yun. Kasi yung right side nyo, wala kusa ng ano yan eh. Kusa na yan dadami. Kaya yun Kaya yung nga, advantage ng ano natin, ng negosyo natin. Meron ka ng 50% na lang yung tatrabahuhin mo. Hindi mo na tatrabahuhin yung kabila mo, itong kabila na lang. 'Di ba? Oh. Kasi yung kabila mo, nandiyan din ako eh. Diyan din ako magtatapon eh. Oh. Katulad dito si Del, nilagyan ko. Ito, dari ko si Ate Corazon. Nilagay ko sa kanya. Oh. Tapos nagkaroon siya dito sa kabila. Ay, wala pa pala. Hindi pala nag-join. Hindi pa pala nag-join. 'Di ba? Tapos, yung susunod, 'di ba? Dito na. Yung susunod, 'di ba? Diyan na yan. Puro outer lang yung lagay ng upline. Yun yung pwede natin gawin sa boosting. Okay? May pinasa ako, ay hindi ko na-send ko na sa GC natin yung training kay training ni Rafi Francisco about sa boosting. Panoorin niyo din yun para magkaroon kayo ng idea about sa boosting. Ano pa yung pwede natin gawin bukod sa boosting? Online Full-timer. hubbers, full-timer. 0.5. Hmm. Full-timer, mag-aano ka, mag-i-invest ka sa full-timer mo. Mag-i-invest ka sa boosting, maglalabas ka ng pera, para yung pera mo na yung magtatrabaho para sa'yo. The same sa full-timer. Pag full-timer kasi, yung mga nandito, full-time ginagawa yung business, kami yung nagtuturo, wala silang ibang ginagawa. Di ba? Kundi yung negosyo natin.
'Di ba? Kayo, hati yung oras niyo magtatrabaho ka, 'di ba? Ilang ilang oras lang yung ilang oras lang yung maibibigay mo dito sa sa negosyo natin, 'di ba? Kaya mas maganda na magkaroon kayo ng full-timer. Parang ganito 'yan. Bakit kailangan mong mag-invest sa ganun? Sa traditional business, pag nagnegosyo ka, 'di ba mag-hire ka din ng tao? Mag-hire ka ng tao para tumakbo yung negosyo mo. O nasa abroad ka, mag-hire ka ng tao para tumakbo yung negosyo mo sa Pilipinas. Magbabayad ka doon. Magkano yung minimum sahod? 645. Doon na lang tayo sa 500. 500 na lang per day. Para tumakbo yung negosyo mo, magbabayad ka sa tao, 'di ba? Para mayroong, 'di ba? Nagtatrabaho para sa iyo. Yung 500 times 26 days. Kasi may day off 'yan, apat. 30 days sa isang buwan. 26 minus 4 days, 26 days. Magkano 'yon? 13,000 per month. Magbabayad ka. Isang empleyado 'yon. Kung marami kang empleyado, 'di ba? 13,000, ilan yung empleyado na pasasahurin mo? Diba sasahod ka din? Magpapasahod ka din, maglalabas ka din ng pera. Ang tawag diyan is overhead expenses. 'Di ba? So dito, pwede kang mag-budget ng sabihin natin 6,000 per month para sa havers mo. Hindi naman forever 'yun. 3 to 5 months lang 'yun. 'Di ba? After 3 to 5 months, tigil na yung tigil na yung support mo, yung haber mo natuto na. Dahil meron dito si Jubel. Ayan, Jubel, halika Jubel. Di ka. Pakilala kita sa kanila. Meron ditong haber may kasama ko ditong haber. Ilang days ka na dito? Dito ka. Ilang days ka na dito? 1 week and 2 days. 1 week and 2 days. Ito si Jubelo. Ano po? Yan. Galing ka saan? Binyan, Laguna. Binyan, Laguna. Pumunta dito, kahapon may na-close deal. Padala na ba? Ano? First week ng August. First week ng August. Oh. 1 week pa lang dito, wala pang 2 weeks. Nakapagpasok na ng ng income. Meron nang napa-join. 1 week pa lang. Oh, what if ganun din 'di ba nangyari? Thank you, thank you. Congrats ha. Oh. So, ang ginawa niya, nag-refer lang din siya. Tinuruan ko, sabi ko, referral muna kayo. Kasi yung upline nyo, magaling mag-present, magaling kumausap. Lahat ng prospect mo, pakilala mo lang siya. Siya yung kakausap. So, ganun din yung mga magiging hubbers natin. Diba, pag mayroon tayong mga hubbers dito, ang gagawin lang nila, magre-refer sila sa akin. Ako yung kakausap. So, magtutulungan tayo. Diba? What if after 5 months, 'di ba, malupit na 'yan, malupit nang mag-refer 'yan, malupit nang mag-invite 'yan, 'di ba? So hindi ka na naglalabas ng pera kasi tigil na rin naman yung support mo doon. Tapos tuloy-tuloy na. Sabihin na lang natin, meron kayong tagdadalawang hubbers. 'Di ba? So mas mapapabilis yung development, yung income, 'di ba? So ma-leverage ka pa. So yun yung pwede natin gawin. Para masolusyonan natin yung problema problema nyo sa oras. Diba? Kasi kung hindi sabi natin, ganun pa rin yung ginawa natin. Doon muna tayo sa mano-mano. 'Di ba? Kaya naman eh. Kaya naman. Kaya lang medyo mabagal lang talaga. Katulad ngayon, 'di ba? Bakit bumagal? Kasi nga sa oras. 'Di ba nung umpisa, kailan ka Ma'am Jonah? Kailan ka binigay ko sa kanila? Kailan ka nakapagpa-join? 'Di ba wala pa yatang 1 week nakapagpa-join ka na? 'Di ba? Sige, open ka ng
Wala pa apps. Mga ilang days lang yun. 2 days. Then, 2 days. Magkasunod silang na ipa-join ko. Oo, di ba? 2 days lang. Di ba? Kumita na ng 3-4. Tama? Tapos hindi na nasundan. Kasi, alam mo kung bakit ganon? Excited ka nun eh. Oo. Di ba? Excited Gigil, ka. gigil. Gigil May ka. gigil. So Oo. ngayon, di ba? Isa yun sa, di ba si Ate Lorna, di ba? Walang pera. Katapusan pa yung sahod. Oo. Bakit nakapag-join ka agad? Kasi gigil. O, gigil Excited. kami niyang dalawa. Oo. Ganun din si Kate, di ba? Nakapagpa-join din, di ba? Ilang ano Oo, yun? kasi gigil din. Gigil din. So, yan yung isa sa mga kailangan natin para talaga, makapag-recruit ka, makapag-invite ka, mag-product, 'di ba? Mag-production ka dito sa business. Kailangan excited ka at saka yung pinanggigigilan mo yung negosyo mo. Bakit kailangan mo siyang panggigilan? 'Di ba? Doon na lang tayo, tingnan niyo yung sitwasyon niyo diyan sa abroad. Mahirap, 'di ba? Mahirap yung may amo. So kailangan mong panggigilan yung negosyo na to kasi pag may nangyari sa yung result dito, 'di ba? Naging successful ka dito, makakauwi ka sa Pilipinas, hawak mo na yung oras mo, 'di ba? So, kailangan mo talaga siyang panggigilan. Yun yung natin. Yun yung kailangan natin. Bakit karamihan dito, ng mga bakit nakaka-invite? Gigil din. Nung nag-umpisa tayo dito sa Ascendra, gigil din kami. Ito na yung pag-asa natin. Di ba? Ang ganda ng kitaan. Ang lulupit na mga may-ari. Kaya yung mga gigil talaga. So, kailangan maintain natin yung excitement natin. Okay? Minsan nawawala yung excitement kapag nawawala ka dito sa negosyo natin. Pag hindi ka nakaka-attend ng mga events natin, di ba? Hindi ka nakaka-attend ng mga zizzle natin. Di ba? Wala kang nakikita about sa Ascendra. Di ba, Ate Lorna, pag may nakikita ka nag-check sa sa page natin, di ba nakaka-excite? Opo. Di ba? Ang nasasabi mo, susunod na ako diyan. Ako naman yung susunod na mag-check diyan. Di ba? At saka tama po yun, na talagang kung successive ka na umate ng mga teaser, meeting sa Zoom, nandoon yung init ng mo ba, yung gigil mo, hindi siya nag-i-stop. Pero kung kasi sa akin, yun yung napapansin ko para sa sarili ko eh. Yung hindi ako makaka-attend, parang ang kulang. Kaya sikapin natin na maka-attend talaga kahit busy. Sabi nga, pag gusto may paraan, pag ayaw maraming dahilan, gano'n yun. So, kahit nga, pwede naman natin isabay-sabay o magamit tayo ng headset, at least makarinig tayo ng mga motivation, encouragement doon sa mga nagsasalita, mga speaker. Isa din yan sa mga katulong sa atin. Yung talagang kahit na alam na natin yung presentation na sinasabi nila, kahit na paulit-ulit, huwag tayong magsawa, samahan natin yung mga invites natin na pumasok doon. Alam mo kung kailan ka titigil manood ng mga presentation? Yung marketing plan? Pag marunong ka nang mag-present. Pag marunong mo na i-present yun. Diba? Pero kami nga, kahit marunong na kaming mag-present, nanonood pa rin kami. Diba? Kasi minsan, yung ibang speaker, may mas magandang maganda siyang idea paano ibagsak yung presentation. Tama. Magkaiba-iba yung pagbagsak. Kaya may matutunan ka talaga. Oo. Kaya continuous pa rin yung So, kailangan meron talaga tayong naaatinan, 'di ba? Kahit pa isang beses, kailangan 'yan. Kaya mag-a-attendance tayo, 'di ba? Monitoring 'yon. Okay? So, meron tayong ka-collab dito yung ibang mga team sa Ascendra. So, 4 na team, collaboration, and sabi ko nga 'di ba sa GC natin, excited ako dun sa ginawang program. Actually, existing na program na nila 'yon. Pero, 'di ba? Tawag dito, yung existing na program na 'yon, sobrang effective niya kasi ang grupo ni Rocky Frente, okay?
sobrang laki. Pag nag-i-event sila, sobrang dami. So, this coming August 30, meron tayong event kasama yung grupo na yon, 4 na grupo. So, makakasama tayo doon, makakasama kami doon. Sabi ko nga, sana may online na ganun. Di ba? Para makasama kayo. Di ba? So, ano kasi yun eh, ang training na yon, tawag dito, face-to-face training kasi yon, ginaganap dito sa gaganapin dito sa Binangonan. Yan, yung mga online hubbers, makakasama sila. At yung mga matututunan doon, magagamit talaga sa pag-network. Diba? Kaya kung meron kayong onliner, meron kayong full-timer, diba? Parang investment mo na rin yun sa sarili mo. Kasi kapag yung onliner mo natuto, diba? Pag natuto yon, nagagawa niya yung business, nagpapasok ng income, diba? Nagpapasok ng tao, kumikita siya, kumikita ka din. Diba? So yun yung ano natin. Okay, tanong, meron ba kayong question? Tanong, question, magkaiba yun. Kuya Ray, si Kuya Ray, kayang-kaya na nito. Di ba? Daming nare-refer sa akin eh. May tanong ka, Kuya Ray? Tanong ko lang, yung hubble ninyo, pag halimbawa, pag masahuran sila isang buwan, ibig sabihin ba yung makukuha nilang client o prospect ay mapupunta sa iyo o sa kanila? Ano, Kuya Ray? Wala silang sahod. Yung Hmm. budget na yung budget para sa onliner, 6,000 para yon sa mga expenses dito sa hub. Pagkain, renta sa bahay, Ah, tubig, kuryente. So parang ano nila yon dito, expenses nila yon dito. Pero wala silang sahod. Yung mga hmm, OFW ang nagbabudget noon, 'di ba? Para yung hmm, onliner dito nakafocus lang. ah, Nakafocus lang dito sa business. hmm. Pero pag may mapasok sila, may Tao mo may yun. posibilidad na mapunta sa iyo. Tao mo yun, Kuya Ray, kasi yung onliner na yon, tao mo yun. Hmm, Magiging tao mo yun. Pag kaya nung hmm, kaya nung onliner na kumuha ng ano naman yan eh, yung onliner kasi hindi natin yan i-register kapag hangga't wala silang napapa-join. hmm, O kaya naman kung kaya nilang i-register yung sarili nila, much better. 8.5, hmm. 'di ba? Kasi ibig may sabihin pala, monthly naman na sige po. 13,000. Pero medyo di kaya malaki yung 13. Depende naman 'yon. Pero okay na rin sa kanila yung 8.5. May account na sila doon. Hmm, Pwede rin naman nilang hmm. i-upgrade 'yon. Sa onliner, 8,500. Kasi Ah, kailangan trabahuhin niya din para ma-upgrade niya yung account niya. hmm, Ano mo yun, Kuya Ray? Tao mo yun. So every time na may invite siya, ilalagay niya rin sa kanya, di ba kasi invite na yon, pero tao mo pa rin yun. So meron ka pa rin commission hmm. doon. Yung passive. Oo, yung passive income. At saka yung mga yun. Yung unilevel, binary, Hmm, diba? Unified Pero binary, unified pero yung unilevel. direct na kita apps is sa kanya mapupunta. Oo, sa kanya mapupunta yun. Hmm. para lang dumami yung tao. Kasi di ba, ang negosyo natin is network marketing. Para kumita ka ng malaki, kailangan magkaroon ka ng network. Kailangan dumami yung tao mo. May tanong pa kayo? Ilan ang online hubber natin? Ah, Ilan ba sila? dito?
Ano na kami dito? 16 na kami lahat dito sa bahay. Mm. Ibig sabihin kasama ka din, sir. Ha? Admin kasi ako dito. Kasama ka. Admin ako dito eh. Kailangan nandito rin ako. Mm. Soon. Soon. Wala pa tayong income. Sa'yo, Kuya Ray, ano, kayang-kaya mo pa yan. Kasi ano ka naman eh, full-time mo naman ginagawa. Oo, Kayang-kaya mo na. kaya ko naman. Kayang-kaya. Oo, kasi ang ano sa kanila kasi, tawag diyan, wala silang oras. Wala silang oras na Mm. mag-invite, mag-refer kasi may trabaho. Hati talaga yung oras nila. Kaya namang mag-refer, kaya naman nila makapag-refer. Kaya lang, yun nga, hati yung oras. Diba? Mas maganda na meron talagang full-time. Ang problema, sir, kaya naman yan. Pero yung tao, wala nang tiwala sa iyo. Yun lang ang Alin? problema. Maniniwala pa sila sa ibang tao. Hmm. Mm. Pag kilala mo na, tapos ikaw magsabi, daming comments nila. Pero kung Kaya ibang ang tao kasi, wala kasi Oo, silang magawa kundi kinig. oo. Kaya ang ano, 'di ba? Alam mo, yung mga kakilala nyo, sa akin yung ipapakausap. Kasi Hmm. bas naniniwala sila sa ibang tao. Na bukan kong si Blue na ako lang mag-isa. Meron din Oo. akong kakilala sa OFW pero hindi naman sa team. And sinabihan ko siya, sabi niya na scam na daw siya. Sabi ko hindi naman to scam kasi makilala naman tong mga tao dito, lalo-lalo na sa global sila. At saka gumawa yun si Joseph Lim ng isang company na gano'n. Sabi niya, ay kilala ko naman si Joseph Lim. Hmm. Oh, sabi ko, kasi yung global din siya dati. Sabi ko, oh di, alam mo pala, na taga yung global ka rin pala dati. Eh, hindi ka ba natawagan ng mga, ano mo, ka-upline mo? Hindi kasi wala na kayong contact. Sabi ko, Oo. di, kung ganun, dito ka na sa akin kasi i-explain ko naman sa'yo kung hindi mo ako maintindihan. Meron naman magsasalita sa'yo kung paano talaga yung kung kulang yung mo sa subukan mong makinig. Oo. Tawag dito. Gawin mo, Kuya Ray. Katulad niyan, 'di ba? Hindi siya naniniwala sa iyo. Tama ba? Mm. Mm. Kausap mo sa akin. Oo nga. Oo. Kasi pag ganun nga talaga kakilala mo, kasi nandun pa lang tayo sa ano, sa mga kakilala mo. Kausap mo sa akin. Okay. Mm. Ako na bahala diyan. Kasi meron akong ano, ang goal ko ngayon, lahat ng mga makukausap ko mapa-on the spot pay natin. Katulad kanina, Mm. ang presentation ko kanina executive. Mm. Ang presentation ko executive. Okay? Si Mm. man yung asawa, executive yung presentation ko. Di ba? Oo. Kaya, Di ayun, bali, close okay. deal. I-present mo ng ganon. Di bali pagkatapos magtatanong naman yun kung hindi nila kaya yung Mm. executive kung meron pa So, simula tayo sa taas, sa mataas, sa malaki. Tapos, pag hindi niya kaya, sige, ito, kaya mo ba? Pag nabuo na yung ano natin, pag nabuo na yung uh, AOS Academy natin, kasi nire-revise kasi siya, ang presentation doon, malaki talaga. Upgrade. Mag-upgrade ka doon. kasi Malaki. kasi yun talaga ang pinakamahirap dito sa Pilipinas, yung pira. Kung sa mga Ano lang yun? taga-OFW, okay Kailangan lang. nating gumaling. Alam mo, karang kausap natin, Kuya Rek, walang pera. Di ba? Alam mo na ba naman, problema yon, pera. Problema niya, pera, yung pang-join.
kailangan nating gumaling papaano magpa-join ng walang pera. Di ba? Alam mo, Brad, kaya kita ini-invite dito, kaya nakita mo yung business na to, kasi wala kang pera. Kasi pag ginawa mo to, magkakapera ka. Di ba? Pag ginawa mo yung business, kumita ka. Di ba? Magkakapera ka. Tama ba? So, ayun, tawag dito, meron akong ipapakilala sa inyo, ipapakilala ko sa inyo yung taong nag-invite sa akin dito sa business na to. Okay ba yun? Para makilala ninyo. Okay? So, katrabaho ko, okay, katrabaho ko sa Pure Gold. Actually, hindi talaga siya ang, ano ang pinaniwalaan ko. Kasi kung siya yung mag-i-invite sa akin dati, hindi ako maniniwala sa kanya. Alam niyo kung bakit? Bisaya ito. Hindi ito, hindi siya, hindi siya fluent mag-Tagalog dati. Bye. Unsa ka bay? Di ba? Tapos, hindi rin ako maniniwala sa kanya kung siya yung mag-invite sa akin. Naniwala ako doon sa parang head merchandisers na sa amin. Okay, kasi parang ano yun, parang sumunod sa amin. Di ba? Parang supervisor, tapos siya, tapos kami na. So, doon ako naniniwala. Okay? Kay Art. So, ito, si Manuel Gumanod, yan yung isa sa nagturo din sa akin dito sa business na to. Alam nyo ba, nung umuwi ako dito sa Pilipinas, naging first timer din ako. And siguro mga 3 beses lang ako nagpakausap sa kanya ng prospect. 3 beses lang, 3 prospect lang pinakausap ko sa kanya. And then after noon, ako na yung kumakausap. Alam mo kung bakit? Kailangan kong matuto. Kailangan nating matuto. Di ba? At siyempre, yung upline natin, ang dami ding mga tao niyan. Kaya nga minsan, di ba? Hindi mo makikita masyado eh. Oh. Alam mo kung bakit? Kakauwi lang nito galing Malaysia. Namasyal So, sa yung Malaysia. nag-birthday apps, di ba? Oo, siya yung nag-birthday. Pag niya, uwi niya dito, birthday niya. Tapos ayun. So, yan, nandito siya ngayon, kasama natin. And pakinggan niyo yung taong na to kasi ang dami kong natutunan sa kanya. Ito, speaker pa ito. Okay, sa Tuesday, speaker pa sa office natin. So, ibig sabihin nun, magaling to. Okay? So, pakinggan nyo si Mentor Manuel. Yan, isa sa mga makakasama natin dito at magtuturo din sa inyo. Okay? Hello, Sir Manuel. Nandiyan ka na ba? Mukhang busy pa ito eh. Diba? Pero Yun. nakuha ko yung Hello. niya. Yon, good morning, good evening. Good evening sa inyo lahat. Magandang gabi po sa inyo lahat dyan. Maayong gabi. Maayong gabi. Maayong gabi sa inyo lahat. Ilan ba tayo dito? Marami ba tayo? Ayan. Yung iba, hindi lang nakapunta yung iba. So, hindi nakapunta. Ayan, nakita. Hello po kay sino ba yung hindi ko masyadong kakilala dito. Si Sir Ray and sino pa to? Si Ma'am Joanne. Joanne ba to? Jonah. Balik ko din. Jonah. Jonah. Tapos si Ma'am Lorna. Pero the rest kasi halos kilala ko na. Sino ba tong ano? Yan, the rest kasi kilala ko na. Si Ma'am? Cathy. Wala na siya apps. Wala na siya kasi wala na siya? matutulog na si daw Ma'am siya. Yun. So yun, magandang gabi po sa inyo. Ayan, meron kayong Zoom meeting or nagkakilala at sino yung kasama sa grupo nyo, sa team nyo. So congratulations sa inyo kasi may mga ganitong parang update, parang kwentuhan. So malaking bagay. Tama? Ganito na talaga kahit yung negosyo natin right now. Kasi unang-una, na kahit saan ka, pwede mo nang magagawa itong business na. Siguro, bago ako magtuloy-tuloy, nabigyan ko kayo ng idea, I'm doing this business for the past 15 years. Talagang dito na bago yung buhay ko. Talagang kumita tayo ng maganda. Tama? Dito ako natuto. So siguro sa lahat po na nandito ngayon, gusto ko po kayo i-encourage na aralin nyo po itong business na to. Kasi the moment na aral mo, tataas po yung confidence nyo kahit di pa po kayo kumita ng malaki. Pero sa bilang pagsisimula, magtutulungan.
Tama, tulungan. Okay? So, pag hindi mo pa naman kaya, nandiyan naman yung mga coach, nandiyan naman yung magtuturo, nandiyan naman yung team. So, itong business na to, dito ko sa masasabi talaga na ito yung pinaka parang start start up mo bilang papasok ka sa entrepreneur. Tama? Kasi usually tayo mga Pilipino talaga, sino ba dito na pinapalaki tayo sa magulang natin na magiging businessman? Walang ganun eh. So ang tinuturo kasi natin paano tayo gumaling sa pagtatrabaho, sa pagninegosyo. Sa pagtatrabaho. So tinuturuan tayo nun, yun ang turo sa atin. Tama? So wala talagang bihira lang yung Pilipino, hello po. Bihira lang talaga yung Pilipino na pinapalaking negosyante. So lahat karamihan po sa atin, puro po ang tinuro sa atin, dapat makapagtapos tayo sa pag-aaral, then maghanap ng trabaho. Tama? Kaya tayong mga Pilipino, hirap po tayong, parang pag ginawa mo yung isang hindi ka sanay, parang ang aatras, parang kaya ko ba to? Ang dami mong questions sa sarili mo. Magkakaresulta ba ako dito? Kikita ba ako dito? Yayaman ba ako dito? Yung nagawa nila, kaya ko din ba gayon? Marami tayong ganong nagre-resist yung katawan natin. Dahil po, paano po tayo nahubog bilang paano tayo lumaki? Iba-iba tayo ng perspective sa buhay. Iba-iba tayo ng paniniwala sa buhay. Tama? And makapunta tayo, nawala yung Nawala. Nawala yung Ito ka. Hindi. Nagano sa Yan. Tama ba? Tama rin. Ayan. Ayan. Okay na. Nakita na. Okay. Ayun. Yun. Ang sa akin, gusto ko po kayong i-encourage na gusto ko pong matuto kay lahat. Kasi the moment matuto ka sa isang bagay, confident ka para sa gagawin. Given po talaga, nakikita ka dito na pwede ka magiging successful. Ang tanong na lang po, gaano ka kabilis mag-adapt, gaano mo kabilis aralin, at the same time, anong action na gagawin mo? Yung action mo, dito po mo malalaman kung kailan ka po kikita ng malaki. Tama? And siyempre, dapat may knowledge ka talaga. Tama, nakukuha natin yan kung paano po natin bigyan ng oras, okay, para matuto. Yan po si Coach Lionel, kumbaga matagal ko pong magkatrabaho po kami yan. Siya nag-abroad, ako po, nagninegosyo po ako ng ganito. So nagkagulatan na lang na magkaiba na kami ng resulta. Okay, so ang dami po natulungan, ang dami po talagang kumita. And ako po, gusto ko pong sabihin sa inyo na confident po ako, naturuan ko po kayo kung paano po talaga kayo kikita. Lalo na po ngayon, that time po, nag-start po ako sa ganitong negosyo, ang alam ko lang po yung traditional. Ano yung traditional? Mag-a-approach ako sa labas. Ang baba ng tingin sa amin. Tama? Pero right now po, marami na po tayong platform na pwede natin gamitin kung paano po tayo makapag-encourage ng mga client. Or marami po tayong mamimit ng iba't ibang klaseng tao na alam na po natin na katulad din po natin sila na gusto po nila magkaroon ng chance sa buhay, gusto rin po nilang umasenso. So tayo po, ang kailangan po natin, i-share yung opportunity. Kasi itong opportunity to, di po natin malalaman na may mga taong potential sa labas na kailangan lang po ng right opportunity na pwede pong magbago buhay nila. Tama? At alam ko naman, siguro, babanggitin ko lang, si Ma'am Lorna, OFW, tama? Tama ba? Pag OFW ka, pwede kang gumanon. Yes. Si Ma'am Juna, ano po ba kayo ngayon? Nasa Pilipinas, nasa abroad? Nasa Singapore po. Nasa Singapore. Ibig sabihin, sino pa dito nasa ibang bansa? Kasi the rest po nasa Pilipinas lang. Tama? So, anong point ko? Hindi po madali ang buhay ng katulad po natin. Dito sa Pilipinas, alam po natin kapag dito po nagtrabaho, ang kinikita, sapat lang po talaga, parang tamang mabuhay ka lang.
Pero pag in terms na gusto mong guminhawa buhay mo, malabo po talaga. Tama? And ang tanong, paano po kami nasa abroad? Medyo malaki-laki po ang kita. Pero ang mahirap po, hindi naman po dyan, siguro, may kumikita ba dyan ng 100,000? Pag hindi ka kumikita ng 100,000, medyo alanganin po eh. Ang mahirap lang po sa isang OFW, katulad niyo pong dalawa, especially kayong dalawa po, hindi po basta-basta yung sacrifice na ginagawa niyo. Bakit? Bawal po kayo magkasakit. Bawal na bawal. Bakit? Wala po mag-aalaga sa inyo. Yun yung pinakamahirap na part. Marami akong gustong ituro sa inyo pero pagbigyan natin ng maraming time, na gusto ko po, pag kayo po kumausap ng bawat Pilipino na gustong umangat sa buhay, na kapag nakausap nyo, mabibigyan nyo po sila ng idea na may chance pa palang pag-asa sa mundong ito. Na ang pag-asensyo pala sa mundo, hindi pala nakabatay kung saan ka lumaki, sino yung tatay mo, saan ka nanggaling, ano yung kaalaman mo, ano yung natapos mo. Ang kailangan lang po kasi ngayon, meron ba dapat nagtuturo sa iyo kung paano ka angat sa buhay or anong community na meron ka, anong opportunity na meron ka, yun po ang dapat ngayon. Kaya hindi mo na kailangan questionin ngayon kung kaya mo ba magiging successful. Kasi wala na po, hindi na po uso ngayon kung nakapagtapos ka, mahiyain ka, wala kang alam, lahat ng bagay kayang matutunan. Sa mundong to, lumabas tayo, ni isa wala po tayong alam. Tama? Gusto mo matuto magluto? Pwede. Gusto mo matuto mag-drive? Pwede. Gusto mo matuto maglaba? Pwede. Gusto mo matuto magsulat, magbasa? Pwede. Ano man ang gusto mong aralin ng tao, kapag ginusto, kayang-kaya niyang matutunan. Kung ganun pala, lahat pala pwedeng matutunan, ang pinakamasarap ng aralin sa buhay ng tao ay paano tayo aasenso. Tama ba? Ganun na kasimple. Hindi ganun siya kakomplikado. And ito, nagkaroon tayo ng chance na merong ganitong opportunity na pwede magbago yung buhay natin. Ako hindi naman po, totoo po yung sinabi ni Lionel. That time po, nung nag-start po ako dito, hindi po ako marunong magtagalog. Pero nakita ko po sa sarili ko na sabi ko, matuto din ako, gagaling din ako. Kikita din ako katulad nila. Magkakaresulta din ako. And lahat po ng binanggit ko, nangyari po. Bakit? Sabi ko, kung kaya nila, kaya ko din. Bakit? Dalawa mata niya, dalawa din mata ko. Isa bibig niya, isa bibig ko. Dalawa tainga niya, dalawa tainga ko. Dalawa pa ako, dalawa pa din nila. Ibig sabihin, kung kaya nila, kaya ko din. Tama? And maraming paraan kung paano ka matuto. Ang tanong na lang dito, minsan may tanong tayo. Kailan kaya ako yayaman? Nakadepende yan kung paano mo siya gagawin. Paano ka magbigay ng oras. Tama? Mentor, kailan kaya ako matuto? Depende din yan sa'yo kung kailan mo siya bibigyan ng time. Kung kailan mo siya aralin. Mentor, gaano kalaki ang pwede kong kitain? Ikaw po nakakaalam at ikaw po yung magde-decide kung magkano kitain mo. Ako dito sa Asindra, hindi na ako hangad ng sobrang laking kita. Siguro mga 500 million, okay na sa akin 'yon. Okay na mga ganon. Pero yung sobra-sobra din na mga 500 million, okay na ako doon. Tama? Ang tanong pwede? Yes. Bakit? May kilala po ako, yan ang kinita niya, may higit pa nga eh. At yan yung mentor ko ngayon. Tama? Ang tanong, maraming nakagawa? Yes, ang dami. Anong ibig sabihin? Nagawa nila, kaya din natin gawin. Ito bigyan ko lang idea bago ako, kasi may gagawin pa ako. Maraming mga tao gustong magiging successful sa buhay. Gusto nila yung success. The problem is, hirap na hirap sila baguhin ang mindset nila. Gusto yung success, pero hirap nila baguhin ang mindset. Ano yung karamihan ng mindset ng mga taong hindi parang unsuccessful? Mareklamo. Tamad. Ano pa yung mga ugaling na hindi talaga asenso?
yung ang, ang taas ng pride. Tama? May kilala po ako, sobrang taas ng pride. Pero yung height niya, 4'11 lang naman eh. Pero ang taas ng pride. Tama? Maraming ganong tao. Nagtataka ako. Alam mo, wala pong masama na, alam mo, wala na pong, hindi na po uso ngayon na, ay bata ka, hindi ako makikinig sa'yo, mas marami akong experience. Hindi. May matutunan ka sa bata, may matutunan ka sa matanda, may matutunan ka sa ganitong tao. Kasi tayo, iba-iba tayo ng karanasan sa mundong ito. And pag na-share mo yan, may makuha, may mapupulot tayo. The moment na ano ka, yung willing ka mag-absorb ng lahat ng kaalaman, lahat ng idea, papasok po yung blessing na sa'yo. Ang importante lang maniwala ka. Dapat ang maniwala sa iyo, hindi ibang tao. Ang unang maniniwala dapat na magiging successful ka, wala pong iba kundi sarili mo. Hindi magulang mo, hindi kaibigan mo, hindi kakilala mo, hindi classmate mo, at hindi po kaibigan mo. Dapat ikaw unang maniniwala na one day na ikaw magiging successful. Na dapat ikaw din ikaw din magsi-share. Lahat po tayo magaling. Ang problema lang, ang minsan may duda tayo, may takot tayo. Tama? And dito po, wala pong ano dito, tulungan po tayo. Tama? Hindi lang po to gawin mo mag-isa. Kaya nga ang tagline natin eh. Ang tagline natin, ang kasama mo sa pag-asenso, yung Ascendra, di ba, yung kapartner mo? Ano ang tagline natin? Hindi ko pa siya masyadong Partner mo sa kabisado eh. pag-asenso. Ang partner kapartner mo sa pag-asenso. Oo. Di ba? Hindi lang yung grupo natin, hindi lang yung community natin. Ang kagandahan sa Ascendra, may tinatawag silang clarity. Ano yung clarity? Ibig sabihin, klaro, meron tayong susundan. Tama? Kasi minsan, tayo na lang, ibalik natin. Alam mo, minsan, di natin nabot ang pangarap natin. Kasi hindi natin klaro eh. Parang, walang klaro eh. Malabo eh. Tama? Pero nandiyan yung clarity, yung klaro, saan yung direksyon, saan yung punta natin. Tama? Kaya dito sa Ascendra, ito yung new era na bagong i-create na yung mga taong magiging successful. Oh. Gusto niyo ng sikreto? Meron akong sikreto kung paano talaga mabot. Yes. Gusto niyo magtagumpay dito sa Ascendra? Yes. Gusto niyo? Bay nga. Huwag niyo lang kalimutan. Ito sasabihin ko right now. Sikreto to. Sinabi din to ng mentor ko. Gusto niyo? Yes. Huwag na lang. Okay, ganito Yes, lang. mentor. Para magtagumpay ka dito sa Ascendra, simple lang ang gagawin mo. Huwag mong tantanan yung pangarap mo. Huwag mong tantanan. Makukuha mo rin yan. Kahit di ka magaling, kahit di ka marunong. Basta pag hindi mo tinantanan, magtatagumpay at magtatagumpay ka. Nandito kami, kasama mo, magtuturo at mag-guide sa'yo. Kasama nyo kami paano pag-abot sa pangarap nyo. Again, maraming salamat sa inyo and God bless po sa inyo and magkita-kits po tayo ulit and gusto ko po pag-usapan natin na meron tayong topic at pwede po tayong mag-Q&A para mas dumami ang knowledge nyo about sa ganitong negosyo. So, willing po akong ibigay lahat yan. Wala pong bayad yan. Makinig lang kayo. Pag natutunan nyo, i-apply nyo kung paano gagawin. Again po, maraming salamat and God bless for everyone. Bye-bye. Thank you very much, mentor. Ayan. So, at least, di ba, napakinggan natin yung mentor natin, si Mentor Manuel. And napakadami ng pwede nating matutunan sa kanya dito sa business na ginagawa natin. Okay? So, masaya ba kayo? Ayan, masaya ba kayo na na-meet nyo yung natin? Isa sa mga mentor natin? Yes, At thank you very much. Tapos, isa rin siya sa mga makakatulong natin dito sa business. Kaya napakaswerte natin, di ba? Na nandito tayo kay Ascendra International. Okay? So, yun, para mas matuto tayo. Okay? Gusto nyo mang matuto? Gusto nyo pang matuto? Ayaw nyo na yata eh.
Naman. Saan na ba yun? Lang. You cannot minimize Zoom workplace when you are recording this. Okay. Stop na.